Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23. Ngayon, Martes, October 3. Kasama natin si Jonathan De La Cruz, o si Conrad Banal at si paring Joel Laksamana, si Attorney Trixie Cruz. Angeles! Ay! Nasaan na? Ang aming good shepherd. Ube ba? Ube. Sarap nun. Strawberry. Ube. Strawberry jam. Cookies. Puta, sarap nun. Yung peanut brittle. Peanut brittle. Hindi masarap. Hindi masarap. Tsaka ano na, yung Baguio Country Club, open yan, by the way. Anybody can get in. And Ibig mo sabihin na pwede tayong doon, ibili ni... Raisin bread? Oo. Pwede tayong ibili ni... Banana bread. Sarap nun. Ganun ba? Oo, sarap nun. Okay. Dalawa na lang ho ang natitira sa ating mga boxers daw sa Asian Games. Si Paalam yata at saka si Yumer. Si Paalam at si Yumer Marcial. Si Yumer sigurado na ng bronze. Pero ang target talaga... Grabe yung kalaban niya, higante, yung taga-Thailand. Pinabag ni Yumer Marcial. Pinabagsak niya, bro. Dapa ang lakas muntok niya. Magaling si Yumer. Ang lakas Alam ng niyo kalaban. si Yumer, pro na to, magpo-pro na. Nagte-training siya sa Las Vegas. Pero nag-time out siya doon. Dahil gusto niyang manalo ng gold. To wear the Philippine flag. Si Para manalo Hidilyn Diaz naman pala, ang nangyari, nandun siya sa weight category na mataas. Tumaas siya. So talagang, definitely, mas mabigat ang binubuhat kung nandun. Tsaka hindi siya trained for that. Talagang, as it is, buti at nag-fourth siya. Pero may nagsasabi kasi, muntik pa siya mag-bronze. basta raw nag-asawa na. Wala na. Bakit? Looks like she's in great shape. She's in great shape? She's in great shape. Tumaas lang talaga Pero yung... sinasabi Nilagay siya sa... Kasi wala yung weight category niya doon sa Asian Games. Talagang para tinanong sinadya. talagang sinadya siya. Tinanggal para siya manalo. Siyempre, for neighborliness na lang, wag na natin sabihin. Wag na tayo mag-complain. Itong China talaga. Featherweight si Paalam Magaling din si Paalam. Carlo Paalam. Si Yumer ho sa light heavyweight. Kaya nga sinasabi mo, higanti na. Yung kalaban mo siya. Si Paalam. Si Panaalam, isang panalo na lang, siguradong magsesemis na, 4 na lang matitira doon, siguradong bronze na siya. Dalawang panalo, lalaban na siya sa finals. So, 3 panalo kailangan niya para mag-gold. Si Yumer Marcial, 2 panalo na lang. Assured na siya ng bronze. At least, no? At least bronze. Kasi silver lang siya doon sa... bronze lang siya sa Olympics. Pero siya ho yung heavily favored na manalo. doon sa kanyang division. Yes. Ang nagproblema dyan, kinapo siya sa training. Pero ngayon, kasi ang training niyan, pa-pro na maganda-ganda ang chance ni Yumer. Silang dalawa ho, si Ticket, kasi pag umabot ka ng medalist ka, nag-bronze ka na, sigurado ka na sa Paris Olympics. So nangangahulugan dyan, 2 lang. Ang isa pa lang, at si Paalam, pwede rin. Nasa Paris. Si Paalam, higante rin yung kalaban. Hindi ko lang alam, may qualifying rounds pa ba ang boxing? Ito na yun. Ito na yun. So, 2 lang. Ang sa akin dyan, yung ating si Petecio. Natalo. Magaling yun. Bale. You win some, you lose some. Yan naman talaga sa sports, di ba? Di bale, mahina naman talaga yung leadership ng PAC ngayon. Okay lang yan. Which brings me another thing. Itong dito sa survey sa survey ng Pulse Asia. Ito may reflection din sa the president's men and women. Yes, definitely. Big. Now, how do you... You're talking about an administration. Hindi siya. No. They represent that. Diba yung... administration niya. Kaya nga, pareho so, we're talking about... Pagka palpak yan ang humahatak. Siyempre. Yan ang nararamdaman ng tao. Kasama yan. Kung ang palagi mo na babasa o kaya naririnig o kaya nakikita yung tungkol dun sa mga investments
investments. Hindi, may PR team yun. Oo nga, kung yun lagi nakikita That's ko. back to the drawing board. Wala. Hindi umubra yung PR team na Hindi yan. pwede. Yung 25-man PR team, hindi pwede yan. Ito nga, panayang banat kay Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Inday ang tawag natin yan. VP Inday. Eh di, apektado rin yun. Oo, lahat. Apektado ang Alam, desisyon tingin nyo, pag inuupa ka si Sara, hindi tatamaan si... Apektado ang Apektado rin si ang administrasyon niya. of course. Kasi ganito ibig sabihin, anong ginagawa mo? BBM. Uh-huh. Bakit pinababayaan mong ganyan si Sara? Di ba? Ganun na mangyayari doon. Yan ang... ano yan, wala ka bang kadisiplina dyan sa... ganun na yan yun nga yung sinasabi ko. Si Speaker Martin, katakataka yun sa ABC na Bumaba. nakakaintindi. Ang laki ng disapproval sa kanya. 30%. Ang baba. Ang total, ang binaba niya, 20 percentage points. Ang laki. From 10%, naging 10% ang disapproval sa ABC. That's very noticeable. Sa akin, yun ang pinakamalaking, Isang ano yan. pinaka-highlight nung survey. Kasi yung bumaba ang presidente, ang vice president. Well, Expected. because of the situation. They're in Saka the sobrang executive taas branch. nila, no? Nasa 80%. At saka they're in the executive branch. People would want them to do something. Ano ba ang mga issues ngayon? Ang mga issues, nakaw ba ang presidente? Hindi. Nang bababae ba? Hindi. Nang lalaki ba? Hindi. Hindi ganun ang issue. Hindi iskandalo. Hindi. Walang iskandalo. Hindi iskandalo. Ang issue po sa ngayon ay yung kabuhayan. Yes. Yung kabuhayan. And therefore, malaking kinalaman ng kanyang cabinet dyan. Angkop ba? Smuggling. Yan. Yan. So, Bureau of Customs yan. May performance ba yan? Okay? Investments. Malaki ba? Malaki ba? Bumagsak. Bumagsak investments. Yan. Ganyan. Agriculture. Yan. Ganyan. DNR. Yan. Tourism, umaakyat ba? Hindi umaakyat. Bagkos napakadami pang kontrobersiya. DOTR. DOTR. Yan. Ang hirap matraffic. Yan. Mga ganon yan eh. Ganyan. Ramdam ng tao yun. Yung traffic. Yung traffic, Traffic, ako ramdam ng tao ngayon yun. Yung mga sa airport. Mga ganon. Ako. Mga offloaded. Uploaded. Tapos yung mga Ninanakaw sa yung sa mga inspection. yung mga lisensya namin. Plate, mga ganon. Yung plastic. Plastic, Wala pa. mga ganong klase. Yan. National ID. Tagal naman. Mga ganon. Yan ang mga issue na yan. Issue na yan. Ang bagsak ko niya sa presidente. yung presidente lahat yun. Di ba? Ngayon, kumaga team sila, lahat sila magkakasama na. Hanggang sa Supreme Court Justice. Yes, so, Lahat yan. Okay, affect. So, pag meron ka inuupakan na Sara, akala lang ng mga police reporter dyan, si Sara lang ang tatapos. Hindi. ho. Sabi nga natin dun sa mga police reporter, let the speaker be the speaker. There is a role for Meaning? the speaker. Ang speaker of the house, in any big time yan. Siya nagdidirect ng yan, agenda. Project him as he is. He is a leader. Huwag niyang gawing Hindi ho siya police. hindi ka nanre-raid ng mga warehouse. Oo. this this brings me back to our good friend Mar Rojas. Okay. Yeah. Kaibigan natin si Mare, di ba? Noong nagbubuhat siya, Ng nag-Mr. sako Palengke siya, at nagtatraffic. nag-tricycle driver, nagtatraffic. Sabi namin sa kanya, boss, Hindi ganyan. let Mar Rojas be Mar Rojas. Sabihin mo na lang sa mga kaibigan mo, sa taong bayan, mayaman ka, ikaw, Hindi ko kasalanan yun. pasensya na kayo, naging ganito ako. Kaya lang, gusto kong magsilbi. Pagbigyan niyo ako, ganun. So, Aminin mo na ikaw ay talagang mayaman. Ikaw ay Hindi Wharton. ka kargador, anak ng... Na ikaw ay... Padjak. Hindi ka nagpapadyak. Hindi mo Hindi ikaw. Yung fake na fake ang dating. Hindi bagay eh. Fake na fake. Wag ganun. Malamang ganon again. Yung nangyayari kay Mar, nangyayari din sa speaker. Oo. Dahil hindi siya yun eh. Hindi siya yun. Alam ng taong bayan na Harvard ka, lahat. Tapos magpupunta ka sa warehouse, magtututuro ka doon. Hindi, wag. Hindi bagay. Wag na.
Maganda yung sinasabi mo, legislative agenda, ito natapos namin. 1, 2, 3, 4. Ito yung ibig sabihin niya. Ito mangyayari sa buhay Yan ang ng ating mga kababayan. Tsaka hindi nasasawsaw sa lahat ng issue. Yun, let the speaker be the speaker nga. Bossing! Wala, advisor nga niya, police reporter Hindi, meron siyang isang advisor na magpapakain sa atin eh. Okay. Oo. Ganun, okay. Boss, magpakain na kasi, wag mong... Ganun ba? Si Bossing. Si boss. Okay. So, tungkol ho doon sa chismis na kumakalat, yun daw fishing tycoon na si Kiko Laurel, Chu Laurel Jr. Yes. Ang magiging next secretary. Yung Philippine Chamber of Agriculture and Food Food Incorporated. Nagsalita na. Agriculture yan. Payag daw sila. Okay. Ang problema ho, yung mismong fishing group. Na industriya nila. Industriya ni Mr. Chu Laurel. Laban po. Ba't gano'n? Dapat yun ang numero uno mong supporter eh. Doon ka eh. Alarm daw. Alarm daw kita mo. Ang mga alarms and mga alak. isda. Ang Frabel po Fishing Corporation. Dahil daw sa napakadambuhalang kumpanya niya, hindi lang ho daw sa fishing yan, deep seas. Extensive land reclamation daw po ang ginagawa niyan sa mga municipal waters. Ayun. Naaapektuhan yung kanilang hanap buhay. Kanyang mga reclamation. Parang may mga reclamation ba aside from Manila Bay? Meron mga gano'n na hindi natin naririnig. Hindi masyadong napaparinig. So, ang ano naman po, yung si yung kay Rosedo Sinag. Sinag naman po, wala daw sila comment. Maghihintay na lang daw sila sa desisyon Yan ni Presidente. ng Presidente. Para sa akin, para mas maganda ata yun. Nahintayin nyo na lang yung huwag nyo pangunahan yung pangunahan si Presidente. Tama. Kasi ang bilyonaryo.com ho ang nag-report niya. Pero denied by PCO. Sinabi, not yet confirmed. O denied talagang outright. Ano ibig sabihin ng not confirmed? Di ba denied? Okay. Pinaganda lang nila. Tomorrow. Denied now, undenied tomorrow. Pinaganda lang kasi. It's a matter of terminology. Okay. Yung fishing po natin, malaki daw ang problema. Yes. Ang gusto nga ng Presidente, magkaroon ng pagbabago sa fisheries code. Okay? In favor of modern commercial fishing vessels. Okay? Napakaganda nun. Oo. Yun lang ang ating gawin. Marami na tayo isda. Pati sa inland... Kesa yung mga layag-layag na ba. Pati yung inland waters natin, bodies of water sa dapat ayusin. Kasi yung makakalayo, kapag talaga modern na yung fishing vessel, makakalayo sila. Napapanood nyo ba yung Alaska, yung... Yes. Yung... crab, Hindi, nangingisda ng mga tuna. Mga ganon. Grabe. Nasa laot talaga yan. At saka ginagastusan. Kaya nakita ko na from the boats to the equipment, tas yung storage. Kasi tayo hindi pa pwedeng, huli ka na huli. Sabay, kailangan tumakbo ka na kagad dito dahil baka mabulok. Hindi. Meron silang handa silang magtagal doon matagal. Ganon ang sinasabing commercial fishing. And they are able to command top dollar para doon sa catch nila dahil kasi ang isang bangkang ganyan, minimum yung 5 nakatao. So yung pero may kapitan yun. Meron. Okay, yun ang maalam sa navigation. And to operate the boat. At saka yung mga yun, meron silang fish finder. Meron sila. Parang sonar. Parang sonar. Meron silang ganon. Talagang modern. Di kumiko-op yung mga fishermen. Pwede talaga. So yung iba sa kanila, nandun sa bangka, yung iba nandun sa Pampang, magpo-process ng mga huli.
Di ba? Ganun eh. Pwedeng It's an arrangement. industry talaga. It's an industry. Hindi mo makikita palagi yung yung tungkol doon sa main at saka doon sa area. Yun, yung mga ganun. Di ba? Yung mga mga crabs, crustaceans, shrimps, etc. Forest camp. Pero against yung mga fisher Yun na nga, I'm surprised. sa commercial fishing. I had always thought na si Frabel is into, di ba, yung integrated modern fishing Activities. ports, ganon, di ba? Meron silang tie-up sa Palawan nga and all that. Actually, they're out. They're out, di ba? Malalayo. So, bakit kinukontra ng mga, I'm sorry for the, ignorance, ang ano nila o yung exploitative siya, hindi siya gusto ng mga sinasabi po ng mga mangingisda. fisher folk. Oo. Another conflict of interest. Oo. Parang si Ano? kaibigan natin Ikaw sa na house. naman sa housing. Bakit Para ang bang ilalagay you're mo? sending the wolf to tend the sheep. Okay, I get it. Yun lang kanila. Yun lang kanila. Yung conflict of interest kasi matindi, lalo na sa atin. Kagaya nun, di ba? Napakabait na tao nun. Sa energy rin. Di ba? Oh, yeah. Energy. Puro aboitis. Pagka dinalagyan ano mo ba yun, business ng aboitis? okay. Hindi ba energy? Kagaya nun dati, kung natatanda mo, kaibigan natin to, si Sito Lorenzo. Okay. Napakabait na tao, ang ganda. matalino. Galing, matalino. Harvard. Lahat. Ginanon din siya. Tinupakan. Kasi Conflict nandiyan ka sa business na yan. Kasi the other school, Naalala ko marami ganyan, nung ilalagay mong tao ay yung galing sa industriya yun dahil naiintindihan niya ang kalakaran dito. From the growing to the Maganda yon. processing to the In marketing. an ideal world. In an ideal world. Maganda yan, di ba? Ano naman ibig sabihin ng ideal? Ibig mo sabihin dito sa Hindi, atin. di ba? Di ba, if you remember dati, si McNamara. Okay, Robert. Robert McNamara, Oo. president ng World Bank. Ginawa siyang defense, di ba? Oo. Sabi siya, I don't know anything about this. That's precisely the point. Why you are there? Why you are there. Wala kang Wala ka. interest dyan. Oo, talagang titignan mo na mabuti from a total comprehensive point of view. I see. Eto, direct quote, sabi nila, hindi naman direct quote, ano daw, kumbaga, kayo natatakot nila, pag naging secretary daw, yun nando sa business na yan, na tycoon. Oo, Big tycoon. business. Oo. Yung mga business interest niya, baka yun ang manguna. Yun. Kesa dun sa kanilang, kaya payag yung mga, Sa Sounds Family, oo. Sa Tama. Sounds Family. Oo. Yung, Payag yung mga ibang chamber. Oo. One of us. ang kaniyang palang reclamation, dyan sa Bacoor City, Cavite. Nako. Please. Yang Frabel daw po, Okay. 420 hectare reclamation project sa Bacoor City, Cavite. Naku, magtatagisan pa sila ni science-based niya, no? Meron, ha? Ni science-based, nagtatagisan sila. Hindi, pero ito. Hindi, senaryo eh. Scenario-based, okay. Scenario-based eh. Hindi naman, scenario-based ba to? So, Huwag nyo nang i-bring out masyado yan kasi baka beyond the surface makita pa nyo kung sinong kasama niyan eh. sino kasosyo? Di kasosyo to? Bigat yan. Mabigat na grupo yan. Naku. Mabigat. Hindi naman Spanish speaking, hindi. Hindi naman. Pwede. Para tayo sa Itbulaga. Pwede. May pagka-bast. May pagka-Spanish speaking ba? Spanish speaking. Basque. Jesus. Ano gagawin nga? Ano ba yan? Conflict Ano tayo. reclamation yan? Real estate? Oh, yes. Oo. Bakit Bacoor? Reclamation. Pare, hindi valuable pa. Hindi ganun kasing... Hindi pa. Pagka na-reclaim mo yun na yan, nga. But the point is, para kang Dubai. kung dito ka sa Manila Bay, halimbawa, tawag nito, likod ng Sofitel, Oo. pare, 1 million, magkano na ang ano dyan? Per square meter. That's precisely the point. Maano yan? Sa Bacoor, hindi pa ganun eh. Gagawin namin Dubai to. The new Dubai. Bacoor. Asan ang infrastructure mo to get there? Ay, madali na kasama yun. Ay,
Importante po yun. Papunta na Yung accessibility. Papunta na doon yung, yung SM. Yung Yung LRT doon na. LRT1. Yan. Baka yun, Baka terminal ng LRT. Terminal ng LRT1. Kaya pala natatagalan sila. Sila Pingal Foods yung makakuha ng right of way. 420 hectares. Laki. Ida-divert. Magkano kaya ang per square meter dyan? Hindi pa mataas sa Bacoor pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pero tataas yan. Tataas yan. Anything sa Cavite, talaga. Kasi yung area na yan, pag ano na yan, Oo. Bacoor, papuntang Kawit, papuntang... Ay, Kawit nandun na. Oo, di ba? Papunta ng yan, Sangli. Oo. Yung area na yan. Ayun. Iko-connect mo doon. Kukonect mo na yan. Yung Sangli kasi gusto rin Gusto ko rin mag-airport. Pero kailangan nyo pong daanan pa yung scenario-based study ng ating DNR. na pinakamamahal ni Joel na DNR Secretary. She's a good person. Yeah. But definitely si President Marcos tinitignan sinong pwedeng maging Agriculture Secretary. May shortlist na raw Meron daw. 10 daw. Patay tayo dito. Malaking problema natin sa agriculture, Laki. Hindi pwedeng... Kaya siguro mahaba yung shortlist. Tinitignan. Maraming tinitignan. Yung mga pangalan mo na, nilalabas. Hindi ka marinig ng mga troll Yung, Kailangan marinig ka ng mga troll. yung mga pangalan nilalabas, tinitignan kung ano bang nito. Baka ano ang putik na ibabato dito. Yan, ito na, nag-umpisa na. Mga pangalan. Hindi, ba't hindi si Balisakan? Talaga agriculture economy ang... Binanatan din si Balisakan Binanatan na yun. Oh my God. Ang tanig ko kasi... Pinagre-resign na nga. Dahil sa tariff. Masyadong market forces. Market forces siya. Orientation. So, dalawa na. Balisakan at saka yan. Medyo. So, 8 na lang naiwan siya. Laurel Chu. Sino pa yung mga susunod na 8? Marami ata nag-a-apply Ba't hindi pwedeng galing sa academe? Sa Los Baños. Nakala ko ba maraming umiiwas? Hindi. Bibigyan mo naman talaga ng proteksyon. Sabihin lang ni Presidente. Hindi, sige. Walang Wala ka. makakagalaw You have a free hand. Ako. Walang You have a free hand. Parang ako ikaw dyan. Parang You're ganun. my alter ego. Kung bibigyan niya ng ganong itsura. Kasi alam naman natin may sindikato dyan. At yung sindikato na yun, sisiraan ka na sisiraan. Oo. Okay? Hindi ka papatahimigin nun. Masyadong malalim na nangyari sa agriculture natin. Years and years of neglect. Okay? Na maraming hong kumikita. Ang smuggling, ulitin ko, magsisimula po yan doon sa approval ng Department of Agriculture to import. Lahat ng agriculture products kasi bago ka maka-import, hihingi ka ng permiso sa Department of Agriculture. Doon nagsisimula yan. Kaya nga merong business, ang kanilang expertise, to secure the import permit. Na sabi ni Jonathan, isang desk lang daw sa Santa Mesa. Baka lumipat na yun. Baka lumipat na. Yumaman na yun. Palagay ko. Masyadong sumikat ang importation. Magmula sa baboy. Dami na Sabi niya. nga ng mga magmumanok, tinatamaan na sila. Laki nang nawawala sa kanila na negosyo. Kasi ang mga importers dyan, ang pinakamalakas mag-import po ng manok, yung mga nasa fast food. Fast food. At ang ini-import nila, yung mga pira-pira. Cut-ups. Hindi buo-buo. Hindi ba sila pwedeng bumili sa local? Hindi, sinabihan sila ng poultry industry. Oo. Pwede naman kaming mag-ganon Bakit ayaw ninyo? Siyempre, iba naman yung kanilang workout sa labas. Kailan ba yung World Teachers Day? October 5. Malapit na yan. Malapit na yan. Yung sabi po ng mga teacher natin, hindi raw sila kumbaga ganado dyan sa World Teachers Day. Kasi ang laki daw ng binawas sa education budget.
Lalong-lalo na doon sa tertiary, no? Oo. Yung mga state universities and colleges, Laki. SUC. Oo, malaking binawas. Malaki ng binawas dyan. Okay. At sinasabi naman ng Department of Budget, kaya namin binabawasan yung iba sapagkat hindi naman yung nagamit. Ayun. Sayang. Sayang. Huwag na kayong humingi na additional dahil hindi naman yung nagamit. Gamitin nyo muna. Kaya doon lang kayo sa budget ninyo. Dati, yung 2020. Bakit binawasan pa? I-justify mo nga bakit hindi ka nakakagamit? Talaga bang hindi mo alam gumamit? So ngayon, O pag wala hihingi kang ka pera? ng mas mataas na budget, you deny other agencies. Yung, kasi po ang budget limited dyan. Hindi, pag sinabi ng Department of Budget Management, ito lang ang kaya natin. Oo. Doon na lang. You work within Ngayon, that budget. paghahati-hatian nyo yan. Kung meron isang agency, kagaya nga na sinasabi ni Parang Jonah, na swapang, hihingi ng malaki, hindi naman Hindi yan gagamitin. gagamitin. Merong ibang agency na hindi makakakuha. Oo. Tapos O yun. mas maliit ang makukuha nila. Mas Di ba ano yan? Kung sino yung pinakamalakas sumigaw o yung influence, yung pinakamalakas ang influence nakakakuha. pinakamalakas mag-press release. Oo, yung ganun. Saka nakakagawa ng proposal. Yun yun Proposal May proposal ka. Hindi, ito kailangan natin ngayon Mahusay sa proposal. Magaling sa paperwork. Paperwork. Pagdating sa implementation, Wala. tapos. Hindi mo nagamit. Parang DOT Daming plano. Okay. Oh. Pero 9:30 ng umaga. Karambola sa Aliw 23. Magbabalik po kami. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo sa Karambola sa Aliw 23. Kasama natin si Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal, at si Atty. Trixie Cruz, ang Ay, kasalukuyang kinukuha na ng mga garapon ng garapon. Ng mga... Brittle. Hindi, yung sa Good Shepherd. Oo nga, peanut brittle, ube, strawberry Meron jam. din sa palengke ng Meron. Baguio, yung tampingko ba yun? Tampingko. Tampingko na masarap. Masarap din. Okay. Oo. Pwede, kung hindi siya brittle. makapunta ng Good Shepherd, Oo. pwede na naman doon sa palengke. Dumaan. Dumaan Pwedeng doon, dumaan. sabagay. Dali Habang sa kumakain ka doon, masarap. Although mahirap ang parking doon. Oo, Problema parking. problema parking doon. Magpautos na lang. Oo. Tsaka kung Tsaka sa palengke, marami kang mabibili na doon. Pati yung longganisa. Oo, Garlic. Ay, nandun na lahat. Nandun Nandun na lahat. Alam ko Walis. yun. Oo, Nasa may labas yun yung karne Somehow, at pare, longganisa. ang walis galing sa Baguio, ang Iba. kapal. Ibang Ang klase. kapal nung yung walis na mo. Iba yun. Iba sila. At pag talagang hindi ka pa rin nakapag-shopping dahil nagtatrabaho ka, papunta ng Marcos Highway, meron na nagtitinda. By the way, andito yung pamangking ko na si Thomas Incoco. Ay, kalimutan na daw yung pagkukumpit sa chicken. Hindi tayo makakalaban sa price abroad dahil napakahal ng feeds. Ayan, galit na galit. Hindi, subsidized. Subsidized to. Pero Pero pwede mag-compete. Pwede tayo mag-compete din. Okay. Ang ano lang yan, yung mga cut nga Yung cut-ups. cut-ups. Doon sila tumitira itong mga ito Kung hindi tayo makakompete, hindi na tayo magpo-produce. Ang mangyayari dyan, Papatayin na lang natin. ang mangyayari dyan, kung puro importation, grower. yung nangyari na naman sa business sa chicken, Patay. lagot na naman tayo. lagot Yan ang tayo. nangyari sa bigas. Oo. Kasi sinasabi noon ang argument, it is cheaper to import. Import rice. Really? Yan yung ano mo, best friend mo, parang Joel. Best friend niya. Best friend niya yun. Alin? Yung Competitiveness. Yan. Free market. free market. Yun ang kanyang compete or die. Ayan. Kuya Tom, sumamatay na lang kayo, compete Kailangan Mamatay mo compete. talaga kami. Mamatay na lang Die kayo. na nga. Die na nga. Dahil na nga. Yan ang nangyari sa bigas. Di ba? Sabi nila, it's cheaper to import. Yun. Di lahat na lang, lahat po ng goods cheaper. Why? Meron kasing taktika dyan. Heavily subsidized na yung mga yan.
Halimbawa yung semento, it's cheaper Which to brings import. me- Why? Kasi po, dumping prices yung ginagamit. May overproduction sila doon So, sa... yung napanood ko kagabi yung sa Korea, yung kimchi, yung mga talagang plantasyon nila ng cabbage doon, subsidized yun ng Malaki. Malaki. Ang agriculture sa Korea... Hindi ako maniwalang yung mga yung nandun wala yun. Yun ang mga There are may-ari many doon. forms of subsidy, by the way. Oo. Hindi po yung direct cash. Hindi. Sa Amerika, ginagamit yan. Okay. Subsidy. Oy, huwag ka magtanim ngayon, pera mo. Pero mo. Ganyan sila mag-manage ng... Hindi ayuda to talaga. Hindi. This is ang a subsidy transactional doon in the form of, halimbawa, free fertilizer or reduced tax. Ayun. Mga free ganito. Ganyan yung mga subsidy doon. Abe, Indirect. Hindi ho pera sa pera. Hindi. Indirect. Ganyan. Tapos loans nila. Sa atin pwede natin gawin yan eh. pwede. Dito sa In fact, programa yun ang kasi yung direksyong ayuda. ayuda. Oo, Suporta pwede in talaga. terms of production. Sinabi na nga natin, if we are talking about rice, Okay. you identify the key rice-producing provinces. Alam na natin Doon ka yan. na! Alam na natin yan. Bigay mo na lahat yung ayuda doon. Cotabato, Yan. Mindoro, Isabela, Cagayan, Iloilo. Leyte, actually yung Leyte, yung pinanggalingan kahapon, ang lalaki ng mga rice. Oo, fields napupunta ako Talaga? dyan. Pare. At saka under Hindi pa sila nadadali ng real estate Wala pa. speculators. Wala pa yun. Agri-industrial development. Kaya nila yan. Maganda po dyan sa mga lugar na sinasabi ni Parin John. Yung mga rice-producing area. Rice-producing area. Halimbawa, ang magaling sa vegetable. Yan. Merong ganyan eh. Na Mindoro, area. mga- Silang. Silang. Concentrate mo na dyan. Mag-develop ka dyan ng talagang mga technology. Tapos, there are 27 provinces na coconut producing. Cluster mo yung iba, lagyan mo ng oil mill. Hindi mo pinagbibili yung oil mill. Hindi. Pinagbibili mo oil mill eh. Gagawin mo palm oil eh. Oo. Mga ganon. Tapos gastos ng gobyerno yan eh. Oo. Hindi, pag-aari ng gobyerno. Pag-aari ng gobyerno, ililis out mo ng Pero gastos yan ng private sector noon. Dahil Yung mga oil dahan-dahan, ang gaya na ni MVP Group, meron na silang Carmen's Best. Carmen's Best tsaka yung coconut water. Yan. Baby steps. Tsaka yung Industrialization. yung MPIC, MPIC. yung coconut oil bill sa Davao, kinonvert nila to palm oil na. Legazpi. Under lease. Under lease. Ganda nun. Sarap para sa mga coconut farmers niya. Okay. Sa kami pupunta. Aba, tanim kayong palm oil. Oh. Kung gusto nyo. Oh. So meron na mga nagsiswitch sa palm oil doon. Ang problema, anong gagawin mo doon sa mga coconut farmers? Tapos may mga, problema yan. sinasabi rin natin, total kayo, malalakas na kinikita nyo sa real estate. Pumunta rin kayo sa Food production. food production. Naku, hindi po namin Ikaw kayo, malaki na kinikita hindi nyo namin sa... core competency yan. Malaki na kinikita nyo sa tubig. Oh. Halos takaw na nga ang ginagawa nyo. Hindi, magtatayo kaming impounding water area sa Candaba. At hindi lang ho dito sa NCR yan. Yung tubig, yung prime water ni Villar. Nako, grabe. Laki na. Meron ba agriculture investment si Villar? Yan. Yung nga pinuntahan ko, Leyte mismo, yun ang problema nila, prime water eh. Walang bulk supply. Prime water ang nag-take Sa Tacloban. Sa urban. Utilities. Saan ang sourcing nila doon? Yun na nga. Saan yun? Nasaan yung bulk water nyo? Kailangan mag-invest sa gobyerno. Ayun. Tapos ite-take over nila. Distribution lang Distribution sila. lang sila. Processing and That's the business model. Ano ba kayo? and of course, Kailangan mag-invest ang gobyerno, patayo ng gobyerno na infrastructure, tapos te-take over ang private tsaka sector. cutting Kasi edge lang- management. Cutting edge. edge. Ano ba ibig sabihin ng cutting edge management, pare? Malaki ang taga? Cutting edge. Pinakintab mo yung Pinakintab mo. release. Kala ko malaki taga pag may cutting edge Kayo management. naman. Wasay ang gagamitin mo. Well, sa gasolina po, bumaba ang gas, ang gasolina. Papultang ka kumamaya. Okay. Gasolina, pero ang diesel tumaas. Wala naman akong diesel. Hindi diesel yung motor ko, okay lang. So bakit ganun mix? Mahirap intindihin yun eh.
Kailangan, may announcement ba ang Department of Energy? Wala. Wala paliwanag kung bakit ganon. Yan lang nga papel nila, siya sa di ba? rollback. Mag-announce ng prices. Wala pa rin tayo. At least, well, may magandang balita sa coal. Dahil government to government tayo sa Indonesia. Meron tayo agreement na ngayon na hindi sila titigil magpadala, magbenta. Ang dami nating coal plants. More 90+% ng ating energy, coal. 98 ata. 97, parang gano'n. Base load, Base load talaga. Saka mura. Hindi na rin, pare. Hindi na rin? Hindi na rin, dahil sa gera. Mahal lang coal. Kaya nga, di ba, nagka-problema yung San Miguel at saka Meralco. Dahil dyan sa ganyan. Dahil sa tumaas ang Meralco, presyo ng coal. MGen. Sana daw, yung pass-through na sinasabi ni Presidente, itigil sa mga LGUs, yung mga dumadaan na... Merong executive order dyan yung tarifa. Those using the national road, sabi ni Presidente. Oo. Wag na. Wag kayong mag-impose ng kung ano-ano dyan. Ano bang ini-impose ng mga LGU? Fees? Merong fees. Meron silang fees. Ano, may dadaan ka, parang toll? Ganun. Parang ganon. In effect. Pag meron meron, ano. bukod doon, meron pang patong yung mga polis. Iba pa yun. That's, Iba pa yun. That's part of the, Kaya nga, bago ka raw makarating, kung galing Workout. kung galing ka ng Trinidad, halimbawa, bago ka makarating ng Divisoria, ilang patong na yung inabot mo. Ano dyan. You charge that At isang jeep lang yung dala mo, ha? operational costs. OPEX. Ganon. Operational expenses. ilagay mo na doon. That's part of the underground economy. Okay. Underground economy. Yan daw pass-through na yan. Pero bawal na nga. Bawal. Sinabihan na ni Sinabi ng Presidente. Local governments, those using the national roads, pabayaan Wala na. na agriculture goods, pabayaan nyo yung mga yan. Huwag kayong mag-impose ng kung ano-ano dyan. Ayun. Presidential decree. Order. Wala ho kami. Executive order. Executive order. Hindi ho kami nag-i-impose. As a matter of fact, wala nga hong karisi-resibo yan Ayun. Racket pala, loko. Ay, naku po. Racket pala. Ang daming daanan niya. Hindi. Hindi sabi ni Paring Conrad, isang jeep ka lang. Pare, baka pagdating mo ng Divisoria, Ang lugi ka laking na patong-patong. Lugi ka na Isang jeep. Hindi mo pwedeng, walang resibo nga, hindi mo pwedeng ituro. Ito, meron ako. Nagbayad na ako dun. Wala. Wala. Tapos, yung magtitinda doon sa Divisoria, meron din mga kotong dyan. Ay, nako. Ay, Di ba nako sinabi dati ni Yorme? Pag nakita kayo na meron na sa Sidewalk! ibig sabihin, Tumanggap na ako. ang dami. Puno-puno na ng ano. Hindi lang sidewalk. Pati kalsada. Yun ang patong dyan. Uy, taga-subaybay natin si Yorme. Sabi nung miss niya. Oo nga. Kaibigan natin yun. Ngayon, Hindi na naman siya yun. Hindi na, nasa ano na siya ngayon, nasa showbiz na uli siya. ang matindi ron kasi, pati traffic apektado. That's true. Kaya nga may proposal sa Pasay. Halimbawa, yung Pasay, yung Baklaran, problema yun. Oo. Okay. Lalo na kung, ano bang Baklaran Day? Para? Hindi, naglilinis. Wednesday. Grabe ang traffic dyan. Huwag ka na. Don't even think about Pero it. naglilinis sila sa Pasay. Sila, Mayor Caloocs. Ganito narinig ko. Ang gusto nilang proposal, Naglilinis siya. di ba ginagawa yun sa Singapore? Oo. Night market. Night market, market. pare. oo. Kasi Maganda wala nang sasakyan pag gabi, di mag night market kayo. Ang bibigyan, at saka legit na. Meron na kayong permit, hindi na kayo patakbo-takbo. Kasi ang nangyayari, Naghahabol lang kayo ron. Habulan kayo. dumating yung MMDA, naku po, Habulan kayo ng habulan. mga goods. Tapos ganyan. Pag nakumpis ka pa, naku, Wala na yun. lugi ka. Luging-lugi ka na doon. Okay? Ngayon, ang mangyayari, kung night market, legitimate, meron kayong permit. May papeles kayo. Wala nang merong karapatan dyan magtong sa inyo. Mas gaganda ang kita nyo. Ang problema, ayaw ng mga vendors. Ayun. May resistance. Yung mga nasa loob. Kaya sabi nga ang argument dyan, illegal nga kayo Pinaglalaban nyo yung illegal. Di ba? Gagawin nga kayo illegal Ayaw nyo pa. Ayaw nyo yun. So anong gusto nyo? Illegal kayo? Na hahabol-habulin kayo? Kung everyday kayo habulin. Di wala na kayo dyan.
mas hirap na hirap kayo dyan, di ba? Napakaganda sana ng proposal. Apparently, merong may mga hindi kasi resistance. may nag-i-instiga. Meron. May racket din kasi. May racket din yan, sindikato. So, yung mga kumikita po dyan, kasi pag ikaw ay nagtitinda dyan, yung mga siga, hihinga kayo ng pera, rental. Meron. Akin niya kalsadang yan eh. Di ba? Yung ganun. At saka, yung Yung mga... mga yun, inuudyokan sila na wag. Tsaka yung mga siga na yun, sila na rin nagpa 5-6. Oh, bye. Financing. Actually, sila nagpapatakbo ng mga iba doon. Oo. Pero mahirap i-roll out yung proyektong ganyan, kunwari sa Pasay, dahil mag-i-election di ba? Kaya nga, gagawin mo legit eh. Kaya gagawin mo na ngayon. sila legit. Ayusin mo na Pero sila. karamihan na nagtitinda ron, pare, hindi taga-Pasay. Mga dayo rin. Okay. So, hindi, mabalik tayo doon sa pass-through. Okay. Etong komento po ng mga businessmen. Total, ang presidente nag-decision na walang pass-through sa pagkain. Okay. Bakit sana wala na rin pass-through sa energy? Bakit nga ka naman? Ang laki po ng pass-through sa energy. Automatic yan. May permission ang Energy Regulatory Capture. Ano to? Commission. Energy Regulatory Commission. Yung mga paborito nilang kumpanya. Panya. Bibigyan Ang nila. kanilang authority, pass-through. Ano ibig sabihin yan? Automatic po ang increase ng kanilang singil. Depende sa kanilang operation. Halimbawa, tumataas ang coal. Automatic pass-through. Hindi na kailangan reviewin yan. Automatic na yan, pass-through. Kaya ang presyo ng kuryente, sabi ni Atty. Trixin, mahigit 20 na raw. 20 pesos per kilowatt hour. In many In areas. many areas. In many areas. Dahil dyan sa automatic ng... Bukod pa dun yung provisionary. Authority. Ha? Paborito nila yun. Ano ba ibig sabihin ng provisionary? Habang dinidinig namin ang kaso mo, Ayan, wala pa napakahirap kaming yan. desisyon. Wala pa kaming desisyon. Kung But in the bibigay namin yung increase, In the meantime, bibigay muna namin yung increase. Basta pagdating ng desisyon namin, susunod kayo. susunod kayo, ibalik ninyo yung mga nakuhan nyo na. Gaano katagal ba yung provisionary? Yung... 10, 15 years. Jesus! Pero nagiging permanente na. Hindi na permanent na. Anak man to ang provisionary. Hindi na provisionary yun. Gaano katagal? Magtataka ba tayo kung bakit bumababa ang foreign direct investment? Investments dahil dyan sa mga ganyan. At saka bakit nagko-concentrate? Halimbawa, ang mga factories. Doon sa area ng Meralco. 11, 12 pesos ang difference per kilowatt hour. Kung ikaw ang negosyante, ang laki naman. No? Doon Lalo na kung energy intensive. So, paano mapapakalat ang mga industries? Paano magdi-develop yung mga rural areas into agri-industrial areas? Kung ganyan kamahal ang kuryente, dapat dyan magsimula. Oo nga. Pare, ano ba nangyari na sa IPIRA amendment sa APIRA? Wala. Ano yun? May study na yung Congress Meron. think tank eh. It's a threat. It's a threat? That's it. Sige kayo. Sige kayo. Iayos namin yan. Buti pa, ayusin nyo kami. Kundi, magbabago yung IPIRA. Ganun yung threat, Hindi, Ang dami kasi mali sa IPIRA, yung pass-through na yan. kagaya niyan sa Negros, they have their own geothermal. Ginagamit yan all over the place, hanggang Cebu at lahat. One of the highest sila. Oh my God. Sa Tacloban. Negros at saka Leyte, meron din sila. Geothermal. Oo, ang Negros meron din. Saan ba yung... Tungonan. Meron din doon. Yan nga ang ginamit nung dalawang pasar at saka yung yun. phosphate, yung fertilizer. Yan ang ginagamit nila doon. Phosphate fertilizer. Pilpos at saka pasar. Pilpos, oo. Oh. Dinadala yan. Bakit ang mahal ng kuryente ron? Mas mahal kaysa Manila. Meron nga gusto mag-invest daw. Nakwento ko na to Oy, by the way, birthday ni Governor Ben Ebartone. Birthday? Birthday ni Ben? Birthday. Happy birthday. Nung Sabado. Okay. Sabado, September 30.
Hindi pa huli ang lahat, Gob. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa. 60 years old. Ay, lalo na. Welcome to... bata pa ni Gob. Welcome to the the club. club. Yeah. Hindi pa huli ang lahat, ha? Pansit? At, hindi huli. Hindi pa, hindi pa. Any day. Any day, Pwede pwede. kami. Yan, Pwede maganda kami. yung suggestion. Oo. Oh, gusto ko yan. Oo. Pansit? Pansit, saka, chicken, lahat. Sarap. Gob. Ah, Ngayon, kung gusto mo, yung mga isda ninyo dyan, padala mo na rin. ano ko, sarap ng Isda isda. dyan sa Eastern Samar. Ang problema dyan kasi, Yamang din lamang, Napag-usapan niyang isda. visionary na local executive Yeah. yan si Gob. Ayan. Yan. ito may Pansit! miniyaya siya na Oo. investor. Oo. Dahil nga maganda yung kanilang fishing. Pero ang nangyayari sa mga mangingisda dyan, manghuhulo sila para lang sa kanila at saka yung pwede ibenta sa locality nila. Yun lang. Sa araw na yon. Okay? Oh, so very limited ang market. Oo. Ang kailangan ho kasi yung tinatawag na agri-industrial complex. Halimbawa, sa isang fishing province like Eastern Samar, kailangan mo ng fish port. Para magkaroon ka ng fish port, kailangan mo dyan marami yelo. Okay? So, merong investor maglalagay ng yeluhan. Processing. Processing. Po-process yung isda, yeluhan, ipapackage. May cold storage. Para na. bang yun ang gagaling sa sarangani? Yes. Nakikita na natin dito yan, di ba? Yung mga bangos ng sarangani, yung mga pampano, mga ganyan. yes. Dami, no? Nakapackage po yan. At, Naka-freezer. frozen. Frozen. Ice freeze. Okay? Talagang napakatigas. Hindi ho mabubulok. Meron mag-i-invest doon. Pinag-aralan ngayon, magkano ba kuryente? 20 pesos. Ako, Patay. hindi pwede. Lugi tayo. Lugi ako rito. Energy intensive ang ice production. Yung Blast freezing? freezing? Wala Blast yun. Energy intensive yun. Malulugi. Hindi kakayanin. So, hindi bibili nyo kanilang produkto. May proposal ngayon. Pinarating niya na to kay Speaker. Kasi si Speaker taga riyan sa lugar na yan. At mataas ang kanyang popularity dyan. Bakit hindi na lang nila gamitin yung geothermal na nanggagaling doon? Ba't binibigay pa sa iba? Para maging mura. Ang kuryente. So, tinanong ko, sino ba yung nagbibigay ng kuryente sa inyo? Aba, Aboitiz pala. Kaya bang kalabanin yung Aboitiz? Yun ang distributor nyo. Geothermal na... Hindi, yun ang Yun ang producer. Yun ang producer. Kung gagaling sa geothermal na yung kuryente nila, so maecha pwere Aboitiz. Diretso na. Kung diretso na. Kaya bang gawin yon? Sabi ko sa kanya, under this administration, mukhang hindi. Pumunta ka sa ERC, mag-complain ka. Ayan. Yan. Bakit hindi kami ganon? Meron na kaming investor. Tignan ko kung bibigyan ka. Maski na isang pirasong provisional authority dyan. Hindi mo magagawa yan It's the reality Of the whole thing. of the whole thing. Okay? Paanong bababa ang kuryente kung kontrolado na isang grupo ang sektor ng energy? Mahirapan. Yan ho yung mga yan yung mga factor na sa tingin namin. Kaya nahahatak pa ba? Nahahatak pa ba? So yung sinasabi mo ang cabinet niya, malaking influence dyan sa rating ng presidente. Of course. Of course. Wala nang iba. Sila implementor Kundi cabinet. Oo. Kasabi ko nga may scandal ba ang presidente? Ng lalaki ba? Ng babae ba? Nagnakaw ba? Nagnakaw ba yan? Oo. Ano bang ginagawa niya? Nagmamadyong lang ba? Imbes na nagtatrabaho? Ayan. Nagpa-party ba? Lagi. Yan ba? Yan ba ang nangyayari? Okay? Lumalabas ba sa porno? Hindi naman Walang ganyan scandal. Meron ba mga ganyang Hindi ho So, it's a general dissatisfaction of the people. How do you address that? By performance. At hindi lang ikaw.
Kasi ikaw, isang tao ka lang. hindi, Isang tao ka lang. you are saying the right things. Tama yung mga guidance mo. At lahat, pagdating sa implementation, wala. O paano? Patay ka na. Bagkos ipe-press release ka pa, nung iyong secretary, ito, sabi niya ganito. Dinamay ka pa. Yun, mga ganon. Wala. Wala Merong mga comments. Ano yung nangyari sa PhilHealth? Ano na nga ba daw? May ransom nga di ba? May ransom demand. May ransom demand na magbayad kayo ng magkano yun? $300,000. $300,000. Otherwise, hindi nyo magagamit yung inyong malware pumasok doon sa kanila. Ang sabi ho ng PhilHealth, ang announcement nila, hindi nila babayaran yung ransom. Pero may pasubali, kailangan daw silang gumastos na malaking halaga. Mas malaki doon sa ransom. Para ayusin. Magkaroon sila ng cyber security. Ano kaya ibig sabihin nila sa announcement na yun? Mabuti pa, bayaran na yung ransom? Hindi. In the first place, noong pa man, dapat ginawa nyo na yung cyber defense na sinasabi nyo. In the first place. Okay? Yan, isa pa yan. May nangyayari ba sa PhilHealth? By the way, yung tungkol dyan sa mga ganyan. Yan na yung bagong war. Pare, cyber war. Okay. Kaya we have to be prepared. All of us. Especially yung mga nasa government agencies. Totoo. Comelec nga na. Hahack ka na Mawo-workout ka na ng mabuti. Kaya yung security mo, kailangan PhilHealth pa. PhilHealth. Paano kung mga bangko yan? Ang hirap niyan. Scam. Kaabutan ka ng katakot-takot. Yung bangko, technically, dapat they have access to world-class technology, equipment. Ginagawa naman nila yun Kasi sa government, naintindihan ko, yung kinwento ko sa inyo, di ba, nasa PNP sila, yung shared computer, shared printers, yung poorly, passwords. Talaga, madadali talaga kayo, ma-hack kayo, at hindi, you cannot fight the war, di ba? Hindi, kaya nga yung this is bigger than us, ganun na nangyayari. It's being augmented. NBI, NICA, yung PNP, yung mga ganong klase, kailangan ma-workout. Palala ng palala yung sitwasyon dyan. And it will ng palala ang scam. At saka papasok yan. In other words, pataas pa yan. Oo nga Paano yan? Pati yung mga bangko natin. Well, meron naman kasing basta tayo, palitan ng password natin every 2 weeks. Kailan bang ganon? Darating ang araw, pati password, pare, mabe-break. Hindi ako talaga, pag nag-isip akong password, mahirap. Sa sobrang hirap, nakakalimutan ko. Yun ang problema. So, cleared daw si Napoles ng plunder. Convicted siya ng, tawag dito, ng graft. Pero, sa plunder po, nakakuan siya. Direct, Ano yung direct graft ba? Yung kanya naging Yung pero sa plunder, ibig sabihin kasi ng plunder, pwedeng capital punishment yan. At saka no bail ka doon. No bail. So pwede na siya mag-bail ngayon. Okay. So, patapos na po kami ng programa ngayon. Araw na to, maraming salamat. 83 days before Christmas. Yun. Medyo dapat meron tayong konting sumisilip. Dapat may Christmas carol na dumarating. Sumisilip na dapat. Sa ngalan po ni paring Jonathan De La Cruz, paring Joel Lacsamana, Atty. Trixie Cruz Angeles, Conrad Banal, ito ang Karambola sa Aliw 23. Huwag kayong aalis. Nandyan na. Award-winning. Ayan. Journalist Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Mga timpalak. Yeah. Good morning! Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.